Fresh na fresh candidates champion Gukesh. Ang kaharap niya dito ay si Kirill Shevchenko na may pinakamababang rating sa kanilang round robin. Sino kaya ang mananalo dito? Ano sa pakiramdam nyo? Yan ang aalamin natin. Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa ongoing Superbet face-to-face tournament sa Poland. Rapid muna, round robin na nandito si world number 1 Magnus Carlsen. Yan ang aalamin natin. 3 rounds po ang tinapos sa day 1 at pinili ko pong best game sa pagitan nila Gukesh and Shevchenko dahil yung laro ni Magnus sa round number 1 tabla. Meron tayong sasaguting puzzle mamaya, may shoutout tayo, may bago tayong puzzle at may papaliwanag tayong kaunti na chess quotation. Ang ginawa ni Gukesh, nag D4, Knight F6 si Shevchenko, C4, C6 approaching Slav defense. Ayan na nga ang kinauwian. At pinasok ang main line ng Slav Bishop F5 pero nag Knight H4 si Gukesh. Ayaw niya na manatili ang Slav Bishop dyan na paatras. E3 para bawiin na yung pawn sa C4. Parang interesting para sa akin yung Knight H4 no para iwasan yung mainline Slav theory. At nag E5 naman dito. Kinopya ni Shevchenko yung idea ng Queen's Gambit Accepted na nag E5. May mga ganitong tema sa Queen's Gambit Accepted Sacrifice pero ang pinili ni Gukesh capturein yung pawn sa C4. Bakit po? Kasi pag ang kinapture yung pawn E5, kakapture lang yan dyan and knight takes, may bishop B4 check na kapag bumalik yung knight, magda-knight E4, yan ang kapalit. Maligalig ang datingan. Bishop D2 kakapturin and bishop E6 para depensahan ang pawn C4 at wag pabawi. So double pawn lalabas ang puti na pag nag-knight D7 baka magkabutas-butas ang squares ng puti. Yan po ang kapalit. Mayroon ding ibig sabihin dito si Shevchenko. Kaya inayos na lang ni Gukesh, ayaw niya na magulong buhay. O sige, kumapture ka, may depensa naman. Ready to castle na. Kumapture nga, capture and nag-bishop d6. So, yun nga lang medyo slight awkward ang position ng puti kasi kahit papaano may isolated pawn pa rin na dadalahin yan. Ano? Castle, nag-knight f3, bishop to g4, h3 at kinapture na po. Nag-queen a5. Ayun. Saan pupunta yung queen na yan? Makikipag-queen to queen ba dito? O talagang develop angat lang, no? Nag-G4 dito si Gukesh. Yun lang. Kakaiba yung tira niya mga kamatsas. Ngayon ko lang nakita ito na may ganitong idea na maaga. Kasi usually, di ba, develop ang bishop, rook E1, rook D1, D5, mga normal moves, pero G4 At nakaka-amaze kasi itong tira na ito ay tira ng computer engine. Hindi kaya home preparation ito? Ang lalim naman ng home preparation. Perfect yung G4. Nag-knight BD7, G5. Atake kagad knight E8 at nag-bishop D2. Yun lang na bad move dito. Hindi na raw kailangan yan. Rook D1 daw po para mamaya timing ng D5 at mawala na yung isolated pawn na yan. Pero balik tayo sa bishop D2. Bishop B4, Rook Fe1, Knight D6, Bishop D6, and the Rook Fe8, Bishop F4, Knight to F8. Ayan. Saan iikot yan? Punta sa E6 or G6, nag-H4. Another bad move by the candidates champion. Bakit kaya bad move yan? Mukhang parang maporma naman, mag-H5 naman, tipong pambasag mamaya, no? Dapat daw po ay Rook to E5 na. Na pag kinapture, D takes E5. So, mawawala na ng isolated pawn, aayos ang pawn structure ng puti. Ayun, mga kamatsas, no? Balik tayo dito sa H4 na ginawa. Knight F5, ayun lang. Oo nga, no? Ang lakas na dito, pwersadong capturein. Force yan, capture. And the King G2, good move para pag umalis ang bishop, syempre protektado na ang queen. Queen D7, samantalang si Shevchenko, talagang ina-align niyang target talaga ang isolated pawn na yan. Kumapture na and nag-D5. Ayan, sa inis ni Gukesh, kailangan mawala yan. Dadalahin ko yan, problema yan hanggang dulo. So, kinapture, capture, and ito po nangyari. So, knight versus bishop, fight ng minor piece nila. Ayun, no? Bishop G3. Knight E7 bumalik, nag-A6. Para plano yata ni Gukesh mag-Rook B1, Rook B7, mga ganon.
Queen C8. Inabangan na para hindi makaalis ang tore, kakapturin lang ang pawn, nag-rook A4. Ang daming bad moves dito ni Gukesh ah. Pansin nyo, sunod-sunod no? Dapat daw po ay Queen E3. I-threat yung pawn, threat ang knight. Pag nag-Queen D7, then saka pa lang makaka-Rook B1 na para ma-achieve yung Rook B7. Pressure sa 7th rank, malakas nga naman. Pero bakit ganon? Nag-Rook A4, Knight F5, Bishop H2 para maiiwas ang bishop at yung pawn sa H4 ay protected. G6, H5, Queen E6, and the Rook E4, Queen A2, nag-Queen D3 mga kamatsas. Nag-sacrifice dito si Gukesh, pero binigyan ng blunderacious ng computer engine. Hindi naman ito online para masabing na mouse sleep. Face-to-face nga to eh. Queen D3. Ano sa palagay nyo ang tamang desisyon naman? Kakainin ba yung queen na yan? O merong ibang gagawin dito ang black? Paki-analyze nyo po mga kamatya. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Kakainin lang pala ng buong buo yan. Nagtaka siguro si Shevchenko. Ha? Ha? Napaganon siguro, no? Check, angat lang. Check, capture. At dito po, nag-resign si Gukesh. Iling-iling siguro si Gukesh. Kasi ang nakita niya, akala niya siguro may matchas. Wala, mag-F6 lang eh. Na-overlook, no? May ganyan lang eh. Pag kinapture ng bishop, di takas. Pag chumek, di ganun lang. Tapos, ang laban. Tapos magku-queen D5 check na blunderacious ang nangyari. Sakit naman nun. Medyo wala sa kondisyon si Gukesh ha. Nako. Ano ba yan? Kayo kita nyo yun? Yung Rook D3 mga kamatsas? Lupits ha. Okay, yan po ang best game na napili ko sa round number 1 at mamaya best game naman sa round number 2. Pipili tayo ng best game sa round number 3 sa ibang videos mga kamatsas. Okay? Ngayon naman, sagutan natin ang puzzle na iniwan natin sa nakaraang laban nila Magnus Carlsen and Nakamura sa late edition ng Title Tuesday Championship yon. Okay? Ito po ang sagot ha. Walang labis, walang kulang. Ito dapat ang makitang tira. Queen H5 check na obligadong ito po ang dapat kong makita sa inyong solution. Kasi kung pupunta lang dito, napaka-easy niyan. Ang dali. Capture, capture, then Rook E8, maku-Queen Des. Napakadali niyan. Pero ito yung challenge. Dapat doon tayo sa pinakamabigat. Yan ang tira. And dapat makita po yung Bishop G2 check. Saan pupunta yan? Magki-King E3 and Queen E5 check, lipad ang tore. Yan ang dapat makita dyan. Okay po? So, pag nakita nyo yan, shout out na. At habang nag-shout out ako, ay ipakita ko sa inyo ang bagong puzzle na isosolve naman natin sa video na ito. It's black to play. Then, hanapin nyo po uli yung pinakamatinding po pwedeng maging resulta ng black dito. Okay? Pwede nyong ilatag sa board para mas matagal kayong makapag-analyze. Ayan. At sa pagkakataong ito, shoutout naman natin sila Dre Tarin Cueva, Ron Gent Alicante Gaviola, Chris Aberia Nicart II, Jepte Biagkong, John Ryan Badenas Abian, Adrian Jaka, Gilbert Torio, Aladdin Jacob, and Chris Bantley Ogoy. Congrats po, no? Shout out sa inyong lahat mga kamatyas. At shout out din kay Attorney Pantelion. Ayan, ang ating isa sa mga supporter ng chess na talagang nagmamahal po sa chess. And shout out to my kamatyas partner, DICT Undersecretary National Master David Almirol Jr. Ayan, sa walang sawa pong pagsuporta, lalo na sa ating mga players na lalaro at karapat-dapat talagang ipadala ng bansa. Ayan, lalaro po si IM Daniel Quezon this coming World Juniors sa India. Supported by Kamatyas. Ayan. Maraming salamat po. At paliwanag naman natin ngayon ang kaunting quotation na ito. Sabi dito ni Blaise Pascal, chess is the gymnasium of the mind. Totoo po yan. Kung kayo ay nagpapalaki ng katawan, muscle, kayo ay nagbibuild ng muscle, pumunta kayo sa gym para magbuhat kayo. Lalaki muscle nyo doon, ano? Kung gusto nyo namang maging healthy ang inyong isip, na-exercise well, maging aktibo ang mga brain cells, mag-chess po kayo. Nandyan lahat ang bubuhatin.
Para maging masilan ang inyong mga brains. Okay, yun lang po. Magkita-kita pa tayo sa best game ng round number 2 Super Bet.